Martial Peak, Kabanata 5713. Liuanhua, Mingyuyi Village. Sa loob ng projection ng Universe Furnace, maraming innate territory lords ang nakulong at hindi nakatakas. Nang bigla nilang makita si Yang Kai na sumusugod sa kanila, lahat sila ay nagulat. Kahit na ang hitsura ni Yang Kai ay lubhang miserable at ang kanyang aura ay napakahina, paanong hindi matatakot sa kanya ang mga territory lords? Kailangang malaman na ang mga territory lord na ito ay hindi rin nasa mabuting kalagayan. Sila ay malubhang nasugatan mula noong sila ay nakatakas mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction at hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong gumaling sa nakalipas na ilang taon. Bukod dito, sila ay ipinadala dito ni Mo na Ye upang palibutan si Yang Kai. Sa nakaraang labanan, maswerte silang nakaligtas, ngunit lumala lamang ang kanilang mga pinsala. Kung talagang inatake sila ni Yang Kai, hindi sila makakalaban. Sa sandaling matapos siyang magsalita, si Yang Kai ay sumugod sa anino ng Universe Furnace. Sa isang iglap, naramdaman ni Yang Kai na naging magulo ang espasyo sa paligid niya. Tulad ng nakita niya ngayon, ang espasyo sa loob ng Pagan ay nabaluktot at nakatiklop, na naging dahilan upang hindi makalkula gamit ang sentido komon. Kahit na ito ay isang maikling distansya lamang, marahil ito ay pinaghihiwalay ng hindi mabilang na mga layer ng nakatiklop na espasyo, ngunit sa katotohanan, ito ay napakalayo. Sa magulong kawalan na ito, bawat pulgadang galaw niya ay mahuhulog sa ibang espasyo. Dahil dito, matapos ang mga territory lords ay mabalot sa multo na ito, hindi sila nakatakas at maaari lamang manatili dito. Hindi naman sa ayaw nilang umalis, sa halip ay hindi nila magawa. Ang mga misteryo ng Universe Furnace ay kitang-kita. Para sa mga territory lords, ang ilusyon na espasyong ito ay parang katapusan ng mundo, at ganoon din para kay Yang Kai. Gayunpaman, sa sandaling sumugod siya, na-activate na niya ang kanyang space principle, na nagpapahintulot sa kanyang space breakdown na dumaloy sa mga layer ng nakatiklop na espasyo. Napahakbang lang siya ng ilang hakbang habang kumakalat ang mga alon mula sa kanyang katawan bago biglang lumitaw sa harap ng isa sa mga territory lords. Itinaas ang kanyang kamay, tinawag niya ang kanyang Asher Dragon Spear at sinaksak sa puso ang territory lords. Ang mukha ng territory lord ay puno ng pagkabigla at kawalang paniwala, na para bang hindi niya akalain na ganoon kadaling papatayin siya ni Yang Kai at sasaksakin. Kailangang malaman na pagkatapos nilang matrap dito, bagamat tila sila ay pinagsama-sama, sila ay talagang nagkalat sa iba't ibang mga espasyo, hindi makatakas o magsama-sama. Kahit anong pilit nila, mananatili lang sila sa pwesto. Nang isigan ni Yang Kai ang mga salitang iyon ngayon lang, bagamat natakot ang territory lords, hindi sila masyadong nag-alala. Mas alam nila kaysa sino man kung gaano kakaiba ang espasyong ito. Hanggang ngayon. Nang ang isa sa kanilang mga kasama ay sinaksak ng sibat ni Yang Kai, nagbago ang lahat ng ekspresyon ng territory lords. Sinubukan nila ang kanilang makakaya upang magawa ito, ngunit madaling nagawa ito ni Yang Kai. Bigla nilang napagtanto na sa impormasyong ibinigay sa kanila ni Mo na Ye, si Yang Kai ay bihasa sa Dao of Space. Tama, ang taong ito ay bihasa sa Dao of Space. Bagamat mabitag ng lugar na ito ang maraming territory lords, madali niyang madaanan ito. Sa isang pagiling ng kanyang sibat, biglang sumabog ang territory lord na natusok. Inilabas ni Yang Kai ang kanyang sibat at sumugod patungo sa pinakamalapit na territory lord. Sa halimbawa ng kanyang kasama, natural na nabigla ang territory lord at mabilis na sumigaw. Sir Mo na Ye, iligtas mo ako. Ngumiti ng masama si Yang Kai. Walang makakapagligtas sa iyo, mamatay ka. Yang Kai, ang lakas ng loob mo. Umungol si Mo na Ye mula sa likuran. Matapos habulin si Yang Kai hanggang dito, nakita rin niya ang mga imahe ng territory lord at ng pale furnace na nakabalot sa territory lords mula sa malayo. Sa pinakakaunti, alam ni Yang Kai na ito ang Universe Furnace na malapit ng lumitaw, ngunit si Mo na Ye ay lubos na nalito. Pagkatapos ng lahat, siya ay mula sa Black Ink Clan, kaya paano niya narinig ang Universe Furnace na ito? Hindi sana ito binanggit ni Black Ink Disciple sa kanya nang walang dahilan. Tungkol sa hindi alam, siya ay halos mapagbantay, ngunit nang makita niyang pinatay ni Yang Kai ang isang innate territory lord at papatay na sana ng pangalawa, ang kanyang pagbabantay ay nabasag ng kanyang galit. Ang kanyang anyo ay kumikislap habang hinahabol niya ang figure, at sa susunod na sandali. Natigilan si Mo na Ye. Lumingon si Yang Kai at tumawa. Malaki rin ang pagbabago ng mga ekspresyon ng territory lords. Nakangiti, iniluwan ni Yang Kai ang isang subo ng gininto ang dugo. Ang puwersa na pilit niyang na-condensed ay parang isang impes na lobo na mabilis na nahulog, na tila siya ay mamamatay. Nasa bingit na talaga siya ng kamatayan.
Ang tanging dahilan kung bakit siya nakipaglaban ng husto upang patayin ang Territory Lord ay upang ilihis ang atensyon ni Mona Ye at sadyang pukawin siya upang hindi siya maging masyadong mapagbantay at hindi sumunod sa kanya. Kahit na hindi siya pigilan ni Mona Ye, hindi niya magagawang pumatay ng pangalawang Territory Lord. Ngayong pumasok na si Mona Ye, ayos na ang lahat. Mona Ye, kahit gaano kakatuso, kailangan mo pa ring uminom ng tubig panghugas ng paa ng Old Master na ito. Magpapagaling muna ako at haharapin kita mamaya. Sa pagsasabi nito, talagang kumuha si Yang Kai ng maraming spirit pills at nilamon ang mga ito sa harap niya at ng iba pang innate territory lords, pagkatapos ay kumuha ng isang hanay ng mga mapagkukunan upang pinuhin ang mga ito, na parang wala siyang pakialam sa maraming black. Powerhouse ng Ink Clan. Masyadong mahirap. Matapos habulin ni Mona Ye sa lahat ng oras na ito, wala na siyang oras na lumunok ng isang spirit pill. Malapit nang mabaluktot ang ilong ni Mona Ye dahil sa galit, ngunit hindi na siya nakapagpigil at nagpadala ng isang matinding suntok sa kinatatayuan ni Yang Kai. Ang lakas ng suntok na ito ay masasabing ang kanyang buong lakas, ngunit pagkatapos ng lahat ng kapangyarihan ay nabawasan ng mga layer ng nakatiklop na espasyo, hindi nito nagawang maapektuhan si Yang Kai kahit kaunti. Agad naging malungkot ang ekspresyon ni Mona Ye. Sa sandaling sumugod siya sa lugar na ito, napansin niya kaagad na may mali. Ang espasyo dito ay halatang iba sa labas ng mundo. Kasama ang dating saloobin at kasalukuyang reaksyon ni Yang Kai, paanong hindi niya malalaman na nahulog na naman siya sa bitag ng magnanakaw na ito at naloko sa kakaibang lugar na ito. Paglingon niya, kitang-kita niya ang mga figure ng lahat ng territory lords, at hindi masyadong malayo ang distansya sa pagitan nila. Ang pinakamalapit na territory lord ay ilang dosenang hakbang lamang ang layo. Gayunpaman, nang sinubukan ni Mona Ye na maglakad patungo sa Territory Lord, hindi nabawasan ang distansya sa pagitan nila. Malinaw na may kakayahan siyang gumalaw ng malayo, ngunit parang nakatayo pa rin siya sa kinatatayuan. Ano ang bagay na ito? Tanong ni Mona Ye. Napagtanto niya na ang ugat ng problemang ito ay ang Pill Furnace Phantom. Nang marinig ang kanyang tanong, lumubog ang puso ng Territory Lords. Noong una ay umaasa sila na maliliwanagan sila ni Mona Ye at ilayo sila sa lugar na ito, ngunit ngayon ay tila wala ring alam si Mona Ye tungkol dito. Sa pagtingin sa tahimik na Territory Lords, ang puso ni Mona Ye ay nag-alab sa galit. Napakataksil ng lugar na ito, bakit hindi mo ako binigyan ng babala ngayon lang? Kudlit, kung ang isa sa mga Territory Lords ay nagsalita para bigyan siya ng babala, hindi sana siya nagmamadaling pumasok at nauwi sa pagkakakulong. Nanatiling tahimik ang Territory Lords. Naunawaan din ni Mona Ye na hindi makatwiran ang kanyang tanong. Sa pagkakataong ito, masyado na siyang balisa. Bukod dito, ang mamamatay tao na aura ni Yang Kai ngayon ay hindi pinahintulutan siyang mag-isip tungkol dito. Ang Territory Lords ay natakot sa pamatay na hangarin ni Yang Kai at hindi sinasadyang umaasa na siya ay papasok upang magbigay ng ilang proteksyon. Dahil dito, pinasok niya ang bitag na ito. Oo naman, hindi maaaring maliitin si Yang Kai anumang oras. Sa ganoong uri ng desperado na sitwasyon, gusto pa rin ni Yang Kai na magplano laban sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, siya ang natalo. Hindi alam ni Mona Ye kung ano ang multo ng Pill Furnace, ngunit ang espasyong binalot ng multo na ito ay naging napakataksil. Ang alam lang niya ay hindi niya mabibigyan ng oras si Yang Kai para huminga. Sa pagkakataong ito, ang Black Ink Clan ay nagbayad ng napakalaking halaga at napakaraming innate territory lords ang namatay sa labanan, na pinilit siyang mamatay ng may matinding kahirapan. Hindi siya maaaring sumuko sa kalagitnaan. Kung hindi niya mapatay ang ahas, at hayaang bumalik ang tigre sa bundok, mag-iiwan lamang ito ng banta sa hinaharap. Palagi niyang pinananatili ang isang tiyak na saloobin kay Yang Kai. Kung maiiwasan niyang masaktan siya, gagawin niya ang lahat para hindi siya masaktan, ngunit kung siya ay mahulog sa kanya, ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Sa kakaibang espasyong ito, mahirap husgahan ang distansya sa pagitan nila, ngunit sa kabutihang palad, walang problema sa pakikipag-usap sa isa't isa. Nag-isip sandali si Mona Ye bago nagpadala ng sound transmission sa kanyang mga subordinate at nagayos. Di nagtagal, ang mga territory lords, kasama si Mona Ye, ay nagsimulang kumilos patungo sa Yang Kai. Tila may naramdaman si Yang Kai at itinaas ang kanyang mga mata upang tingnan, ngunit hindi nagtagal ay hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa pagmumuni-muni at pagpapagaling. Ang espasyo dito ay sobrang baluktot at magulo. Maliban kung nilinang ng isang tao ang daw ng kalawakan na tulad niya at naunawaan ang ilan sa mga batas nito, ang pag-asa sa gayong hanggal na paraan upang mapalapit sa kanya ay isang panaginip lamang ng hanggal. Ito ay hindi tulad ng walang pagkakataon sa lahat.
Palaging may ilang mga pagkakataon, ngunit ang mga pagkakataon ay maliit. Higit pa rito, nararamdaman ni Yang Kai na sa paglipas ng panahon, ang espasyo sa paligid ng Universe Furnace ay naging mas komplikado. Kung ang mga Black Ink Clan Territory Lord na ito ay gustong mapalapit sa kanya, kailangan nilang magtrabaho ng husto. Maswerte man silang makatakbo sa espasyong kinaroroonan niya, kailangan lang niyang ibahin ang posisyon niya ng kaunti at masasayang lang ang lahat ng dati nilang pagsisikap. Habang pinananatiling maliit ang kanyang atensyon sa labas ng mundo, nakatuon si Yang Kai sa pagpapagaling sa kanyang sarili. Sa kabilang panig, pagkatapos subukan ng higit sa kalahating araw, sa wakas ay natuklasan ni Mo na Yen na ang pamamaraang ito ay hindi magagawa. Dose-dose ng mga Territory Lord, kabilang ang kanyang sarili, ang sinubukang lapitan si Yang Kai, ngunit hindi ito nagtagumpay. Kung magpapatuloy ito, magiging mahirap makakuha ng anuman. Bukod dito, kahit na matagumpay na lumapit kay Yang Kai ang isang Territory Lord, sa kasalukuyang estado ng Territory Lords, malamang na sila ay ipadala sa kanilang kamatayan. Muli siyang nagpadala ng sound transmission sa Territory Lords, na sinasabi sa kanila na itigil ang kanilang mga walang kwentang aksyon at kumuha ng maliit na Black Ink Nest para makipag-ugnayan sa No-Return Pass. Ano man ang mangyari, kailangan niyang ipaalam sa No-Return Pass ang tungkol sa sitwasyong kinalalagyan niya, at kasabay nito, kailangan niyang imbestigahan kung ano ang multo nitong Pill Furnace. Kung siya ay mahulog dito, anong uri ng paraan ang maaari niyang gamitin upang masira ito? Sa kaginhawahan ni Mo na Ye, hindi naputol ang koneksyon sa pagitan ng Black Ink Nest, at hindi nagtagal, narinig niya ang tugon ni Meng Kei. Hindi pa banggitin ang pangungutya ni Meng Kei sa kanya nang sumagot siya, mahigit isang araw o 2 araw na ang nakalipas mula noong gustong agawin ni Meng Kei ang kapangyarihan mula sa kanya. Ngayong nakaranas na siya ng kabiguan sa operasyong pinangangasiwaan niya, na naging sanhi ng malaking pagkatalo ng Black Ink Clan, at ngayong nakulong siya rito, malamang na naisip ni Meng Kei na nagtagumpay siya. Gayunpaman, mayroong mahalagang impormasyon na nagbigay daan kay Mo na Ye na maunawaan kung ano ang Pill Furnace Phantom na ito. Universe Furnace. Kudlit. Ang Black Ink Clan ay may maraming Black Ink Disciples, ngunit dahil ang paglilinang ng mga Black Ink Disciples na ito ay hindi masyadong mataas at wala silang gaanong karanasan, ang kanilang kaalaman sa Universe Furnace ay lubhang limitado. Ito ay karaniwang kapareho ng antas ng kaalaman ni Yang Kai, kaya mahirap para sa kanila na magbigay ng anumang mahalagang impormasyon. Marshall Pick, Kabanata 5714. Sino ang nanalo? Ayon sa impormasyon ng Black Ink Disciple, ang Universe Furnace na ito ang pinakamahiwagang kayamanan sa mundo at noon pa man ay ethereal at mahirap hanapin. Maliban kung ito ay kusang loob na nagpakita ng sarili, imposibleng mahanap ito. Bukod dito, ang Heaven Opening Pill sa loob ng Universe Furnace na ito ay nagkaroon ng mahimalang epekto ng pagtulong sa isang cultivator na makalusot sa kanilang mga tanikala. Nagulat si Mo na Ye. Ang Heaven Opening Pill na ipinanganak mula sa Heavens and Earth ay maaaring makatulong sa isang cultivator na makalusot sa kanilang mga tanikala. Hindi ba't nangangahulugan ito na kung makuha ito ng pinakamataas na 8th grade cultivator ng human race, magagawa nilang makapasok sa 9th grade? Isang bagay para sa isang ordinaryong 8th grade na makapasok sa 9th grade, para sa dalawang master ng 9th grade ng human race, kahit na ang kanilang lakas ay mahusay, hindi imposible para sa Black Ink Clan na harapin sila, ngunit paano kung magagawa ni Yang Kai ang bagay na ito? Sa nakalipas na libu-libong taon, karamihan sa pressure at pagsupil na dinanas ng buong Black Ink Clan ay nagmula kay Yang Kai. Kung ang negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang lahi o ang 30% pamamahagi ng mga mapagkukunan, lahat ng ito ay dahil sa pagkakaroon ng killing star ng human race na ito kaya napilitan ang Black Ink Clan na sumang-ayon. Ito ay totoo lalo na para sa negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang lahi. Sa oras na iyon, pinag-iisipan nila kung hihintayin o hindi ang Black Ink Clan na makabuo ng higit pang mga Royal Lord Masters, kaya ang epekto ng pagpigil ng 8th grade Heaven Opening Realm ni Yang Kai ay lubos na mababawasan. Ngunit ngayon, bago pa man makasulong ang Territory Lord sa Royal Lord Realm, lumitaw na ang Universe Furnace. Kung makukuha ni Yang Kai ang Heaven Opening Pill at makapasok sa 9th grade Heaven Opening Realm, ang mga taon ng pagsusumikap at kompromiso ng Black Ink Clan ay magiging isang kumpletong biro. Sa malupit na lakas at walang awa na pamamaraan ng taong ito, kapag nakapasok na siya sa 9th grade Heaven Opening Realm, walang sino man mula sa Black Ink Clan ang makakalaban niya. Sa makatuwid, pagkatapos pag-isipan ang bagay na ito, nakaramdam si Mo na Ye ng matinding pagkaalarma sa kanyang puso. Ano man ang mangyari, talagang hindi niya mapapayagan si Yang Kai na makuha ang Heaven Opening Pill na makapagbibigay daan sa kanya na makapasok sa 9th grade Heaven Opening Realm,
kung hindi ay nasa panganib ang Black Ink Clan. Ang Universe Furnace ay talagang lumitaw sa oras na ito. Maaaring ang kalooban ng langit ay nagpoprotekta sa kapalaran ng sangkatauhan. Gayunpaman, kung gusto nilang pigilan si Yang Kai sa pagkuha ng Heaven Opening Pill, saan sila magsisimula? Sa ngayon, sila ay nakulong sa anino ng Universe Furnace, hindi makatakas. Bagamat tila hindi sila malayo sa isa't isa, napakagulo ng espasyo sa kanilang paligid. Ayon sa impormasyon mula sa panig ni Meng Kay, mayroong higit sa isang imahe ng Universe Furnace dito. Marami pang ibang larawan ng Universe Furnace na ito sa iba't ibang Great Territory battlefields. Bilang karagdagan, mayroon ding isa sa Spatial Territory. Pinagsama-sama ang lahat ng impormasyong ito, ang Black Ink Disciple na nagmula sa human race, ay nag-isip na ang mga multo na ito ay hindi ang tunay na katawan ng Universe Furnace, ngunit sa halip ay isang uri ng kakaibang projection. Hindi nila alam kung saan nakatago ang totoong anyo ng Universe Furnace, ngunit ngayong lumitaw na ang projection, nangangahulugan ito na malapit nang lumitaw ang Universe Furnace. Marahil kapag ang projection ay ganap na na-condense, ang Universe Furnace ay lilito. Ang haka-haka na ito ay medyo makatwiran. Nag-isip sandali si Mo Naye bago nagpadala ng mensahe kay Meng Kay, na hinihiling sa kanya na hilingin sa Black Ink Clan na mangalap ng higit pang impormasyon. Kasabay nito, ipinatawag niya ang lahat ng innate territory lords sa labas upang maghanda para sa paggamit sa hinaharap. Bagamat si Meng Kay ay palaging hindi nakikipagtalo sa kanya at noon pa man ay gustong ibahagi ang kapangyarihan sa kanya, ang taong ito ay may isang kalamangan, at iyon ay alam niya ang kanyang sariling mga limitasyon, kaya hindi niya tinutulan si Mo Naye sa bagay na ito. Alam din niya na pagdating sa Pakana, hindi niya maihahambing kay Mo Naye, hindi pa banggitin na si Mo Naye mismo ang hinirang ng Royal Lord, kaya kahit anong sabihin ni Mo Naye, gagawin niya. Inalis ang kanyang maliit na Black Ink Nest, si Mo Naye ay sumimangot at nag-isip ng mahabang panahon, iniisip ang kakilakilabot na sitwasyon na maaaring mangyari sa hinaharap at pinaplano kung paano ito haharapin. Pagkatapos ng mahabang panahon na pag-isipan ito, ang tanging magagawa niya ngayon ay subukang alamin ang mas maraming impormasyon tungkol sa Universe Furnace hanggat maaari. Marahil ay may alam si Yang Kai. Sa pag-iisip, itinaas ni Mo Naye ang kanyang ulo kay Yang Kai at nagtanong. Brother Yang, ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, paano kung huminto ka rito? Noong nakipag-away siya kay Yang Kai, tinawag niya itong Yang Kai ng direkta, ngunit ngayon ay tinatawag niya itong kapatid na Yang. Hindi man lang siya pinansin ni Yang Kai. Kanina pa siya mabangis na humabol sa kanya na muntik na siyang itaboy sa dead end, sumisigaw na patay na siya, pero ngayon gusto na niyang tumigil. Sino siya sa tingin niya? Wala ba siyang init ng ulo o mukha? Nagpatuloy si Mo Naye. Ikaw at ako ay parehong nakulong dito ngayon, kaya bakit natin dapat pakialaman ang nangyari noon? Sa huli, ang aking Black Ink Clan ay dumanas ng malaking pagkawala at napakaraming innate territory lords ang namatay sa labanan. Bagamat nasugatan si Brother Yang, hindi nanganganib ang kanyang buhay. Sa pagkakataong ito, hindi napigil ang mapangiti ni Yang Kai. Tama lang ito sayo. Napakaraming territory lord ang namatay dahil hiniling mo ito. Kung hindi ka nagplano laban sa akin, paano sila nawalan ng buhay nang walang kabuluhan? Tsaka, mabibitag ka ng lugar na ito, sa tingin mo ba mabitag ako nito? Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mo Naye nang mapagtanto niyang may nakalimutan siyang problema. Sa kakaibang espasyong ito, siya at ang iba pang territory lords ay hindi nakatakas, ngunit paano si Yang Kai? Malamang na hindi mabitag ng lugar na ito si Yang Kai, kaya kung talagang gusto niyang umalis, hindi ito dapat maging problema. Ito ay hindi komportable. Mabilis na pinipigilan ang nakakagambalang mga kaisipan sa kanyang isipan, ang pagpayag ni Yang Kai na bigyang pansin siya ay isang magandang bagay, kaya mabilis niyang tinanong. Brother Yang, alam mo ba kung anong uri ng imahe ang nakabalot sa lugar na ito? Matapos itanong ang tanong na ito, hindi niya napigil ang matawa at nagpatuloy. Natural na alam ni Brother Yang. Pagkatapos ng lahat, ito ang maalamat na Universe Furnace, at karamihan sa mga master ng sangkatauhan ay nakarinig tungkol dito. Oh, nagtaas ng kilay si Yang Kai. Mukhang hindi pa naputol ang koneksyon sa pagitan ng Black Ink Nest. Maaari ka pa ring mangolekta ng impormasyon mula sa ibang mga lugar. Medyo ipinagmamalaki ni Mo Naye. Ang Black Ink Nest ay may sariling kakaibang kababalaghan. Dahil alam ni Brother Yang na ito ang Universe Furnace, may alam ka pa ba tungkol dito? Walang pakialam na sumagot si Yang Kai. Paano kung malaman ko? Paano kung hindi ko gagawin? Ang paghihiwalay ng ilan sa kanyang atensyon para makipag-chat kay Mo Naye ay hindi nagpaantala sa kanyang paggaling.
Dahil gusto ni Mona Ye na pangunahan ang pag-uusap sa Universe Furnace, natural na hindi iniisip ni Yang Kai na kumuha ng ilang impormasyon mula sa kanya. Sa totoo lang, sumasakit din ang ulo ni Yang Kai ngayon. Ang kanyang pag-unawa sa Universe Furnace ay napakalimitado, kaya't makabubuti kung makakakuha siya ng ilang impormasyon mula sa Black Ink Clan. Seryosong sinabi ni Mona Ye. Ng Universe Furnace ay hindi pa lumilitaw sa loob ng 10,000 taon, kaya kahit na naiintindihan ito ni Brother Yang, hindi ito dapat maging komprehensibo. Paano kung magpalitan tayo ng impormasyon? Agad na bumantong hininga si Yang Kai. Ang Universe Furnace ay isang magandang pagkakataon para sa aking human race. Maaaring ang iyong Black Ink Clan ay may ideya tungkol dito. Malumanay na sinabi ni Mona Ye. Dahil dito, hindi papayag ang Black Ink Clan na makuha ng human race ang kayamanang ito ng ganoon kadali. Dapat malaman ni Brother Yang na sa paglitaw ng kayamanang ito, ang dalawang lahi ay tiyak na maglalaban hanggang kamatayan. Natahimik si Yang Kai. Aminin man niya o hindi, tama ang sinabi ni Mona Ye. Sa loob ng libu-libong taon, kahit na ang digmaan sa pagitan ng human race at Black Ink Clan ay hindi kailanman tumigil, mula pa noong negosasyong pangkapayapaan, itinoon ng magkabilang panig ang kanilang mga pagsisikap sa pag-iipon ng kanilang lakas. Sa nakalipas na libu-libong taon, human race man o Black Ink Clan, marami pang master, ngunit sa pamumuno ng mga nakatataas sa dalawang lahi, medyo stable pa rin ang sitwasyon. Ngunit ngayon na ang Universe Furnace ay biglang lumitaw, ang kasalukuyang sitwasyon ay tiyak na masira. Kung gusto ng human race na samantalahin ang pagkakataong makuha ang Universe Furnace, gagawin ng Black Ink Clan ang lahat sa kanilang makakaya para pigilan sila. Sa oras na iyon, sumiklab ang isang mahusay na labanan at isang napakalaking tubig ang daraan sa buong mundo. Ang labanang ito ay maaaring ang huling labanan, at ang isang panig ay tiyak na mapapawi. Ang human race ay hindi pa handa, ngunit hindi rin handa ang Black Ink Clan. Sa ngayon, bagamat maraming innate territory lords at high-grade Black Ink nests, imposible para sa mga innate territory lord na ito na makabawi ng walang 1 o 200 taon ng paggaling. Hindi bababasa, ang human race ay may bagong na-promote na 9th grade Heaven Opening Realm, ngunit ang Black Ink Clan ay walang bagong Royal Lord. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagtanong si Mona Ye. Brother Yang, alam mo ba na ang ilusyon na anino ng Universe Furnace na ito na tumatakip sa kawalan ay hindi matatagpuan dito? Ang ekspresyon ni Yang Kai ay nanatiling hindi nagbabago habang siya ay nagpatuloy. Dahil ito ay isang ilusyon na anino, dapat mayroong higit sa isa. Naguguluhan siya. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi kaya maraming ganoong ilusyon na mga anino. Sinusubukan ba siyang linlanggan ng bastard na ito o may sinusubukan siyang gawin? Hindi niya maiwasang makaramdam ng inis. Kung alam niyang mangyayari ito, sana ay tiningnan niya ang mga sinaunang talaan ng iba't ibang Cave Heaven Paradise. Tiyak na may ilang talaan tungkol sa Universe Furnace sa loob, ngunit ngayong lumitaw na ang artifact na ito, talagang nalilito siya at hindi gaanong alam ang tungkol dito gaya ng Black Ink Clan. Maingat na pinagmasdan ni Mona Ye ang ekspresyon ni Yang Kai, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang mahanap na anumang pahiwatig, kaya tahasan niyang sinabi. Brother Yang, bakit hindi tayo magpalitan ng impormasyon? Bagamat malapit nang lumitaw ang Universe Furnace, hindi pa talaga ito lumilitaw, kaya ang pagkolekta ng higit pang impormasyon ay hindi makakasama sa atin. Hindi napigil ang tumanggo ni Yang Kai. May katuturan ang sinasabi mo. Bakit hindi mo muna sabihin sa akin kung ano ang alam mo, at pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo kung ano ang alam ko? Dapat maniwala ka sa pagkatao ko. Sa lahat ng mga taon na ito, sa tuwing nakipagkasundo ako sa Black Ink Clan, hindi ko ito sinira. Tumanggo si Mona Ye. Natural. Kung saan, ito talaga ang nangyari. Kahit na sila ay mortal na mga kaaway, hindi kailanman sinira ni Yang Kai ang kanyang kasunduan sa Black Ink Clan sa mga nakaraang taon. Bigla siyang ngumiti at sinabi. Gayunpaman, si Brother Yang ay tila walang alam tungkol sa Universe Furnace, kaya dapat nating kalimutan ang tungkol sa pagpapalitan ng impormasyon. Hindi mapigilan ni Yang Kai na matigilan. Sino ang nagsabing wala akong alam tungkol sa Universe Furnace? Bahagyang ngumiti si Mona Ye. Kung talagang may pagkaunawa si Brother Yang sa Universe Furnace, bakit ka pupunta para makipagpalitan ng impormasyon sa aking Black Ink Clan? Dahil pumayag kang makipagpalitan ng impormasyon, nangangahulugan ito na wala kang masyadong alam, kung hindi, hindi mo na kailangang magsalita ng napakataas tungkol sa iyong pagkatao. Natigilan si Yang Kai. Niloko mo ako. Bumantong hininga si Mona Ye. Gaya ng inaasahan.
Agad na nagdilim ang mukha ni Yang Kai nang mapagtanto niyang hindi sigurado si Mona Ye sa kanyang pag-unawa sa Universe Furnace, ngunit ngayon ay sigurado na siya. Itong lalaking ito. Hindi mapigilan ni Yang Kai na makaramdam ng inis sa sarili niyang kawalang ingat, ngunit hindi iyon mahalaga. Ito ay isang maliit na pagkatalo lamang sa isang maliit na paghaharap, walang seryoso. Matapos kumpirmahin na walang gaanong alam si Yang Kai tungkol sa Universe Furnace, wala nang interes si Mona Ye na kausapin siya. Muli niyang inilabas ang maliit na black ink nest at nagsimulang makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Palihim na pinagmasdan ni Yang Kai ang eksenang ito at malamig na bamulong sa kanyang puso. Pagkatapos niyang gumaling ng kaunti, natural na magkakaroon siya ng paraan para maipahayag ni Mona Ye ang lahat ng impormasyong alam niya. Ang pagkawala ng paghaharap sa mga salita ay walang halaga kumpara sa kakaibang espasyong ito na nakabalot sa ilusyon na anino ng Universe Furnace. Marshall Pick, Kabanata 5715. Impormasyon. Ang paglitaw ng Universe Furnace ay naging sanhi ng pagbabago ng sitwasyon sa pagitan ng dalawang lahi. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang parehong mga lahi ay lumiliit ang kanilang mga puwersa. Sa orihinal, bagamat walang malalaking labanan sa iba't ibang Great Territory battlefields, marami pa rin ang nakakalat na labanan. Maging ito man ay ang mga bagong sumisikat na bituin ng human race o ang mga feudal lord at territory lord ng Black Ink Clan, lahat sila ay patuloy na nakikipaglaban sa malalakas na mga kaaway upang makalusot. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang projection ng Universe Furnace, ang dosenang mga Great Territory battlefields ay naging kalmado at mapayapa, lahat ng panlabas na puwersa ay hinihila ng dalawang lahi. Bago maunawaan ang mga misteryo ng Universe Furnace, walang nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Gayunpaman, sa pagtatapos ng araw, ang pag-unawa ng human race sa Universe Furnace ay higit na mas malaki. Hindi pa banggitin ang mga sinaunang record na ipinasa mula sa iba't ibang Cave Heaven Paradise, ang mga kwento ng mga elder ng human race na nabuhay ng matagal, ang mga turo ng Dragon Clan at Phoenix Clan Patriarch, at maging ang impormasyong ibinigay ng Blood Crow. Ang Black Ink Clan ay walang ganoong kayaman na mapagkukunan ng impormasyon. Sa paglipas ng mga taon, sa tuwing lilito ang Universe Furnace, lalabas ang projection nito sa Black Ink Battlefield, kahit sa 3,000 mundo, ngunit ilang beses lang. Ang Black Ink Clan ay may kaunting pag-unawa sa Universe Furnace, ngunit noong nakaraan, nang sumalakay ang mga dakilang hukbo ng human race, ang Black Ink Clan, na orihinal na naging aktibo sa Black Ink Battlefield, ay nalipol. Kahit na ang mga nakaraang Royal Lords ay namatay na lahat, kaya paano maipapasa ang anumang impormasyon? Ang kasalukuyang Black Ink Clan ay lumabas lahat mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, ngunit hindi pa nila naranasan ang paglitaw ng Universe Furnace. Sa ngayon, maaari lamang silang tumugon ayon sa maliit na halaga ng impormasyon na ibinigay ng Black Ink Disciple at sa iba't ibang reaksyon ng human race. Sa ilalim ng utos ni Mona Ye, marami sa mga innate territory lords sa iba't ibang Great Territory battlefields ang inilipat pabalik sa kani-kanilang mga kampo upang maghintay ng mga utos. Ang balitang ito ay mabilis na natuklasan ng human race. Ang pagpapakilos ng isang malaking bilang ng mga innate territory lords ay nagdulot ng kawalan ng balanse sa balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng dalawang lahi. Noong nakaraan, ito ay magiging isang magandang pagkakataon para sa human race na maglunsad ng isang napakalaking counterattack, ngunit sa sandaling ito, ang panig ng human race ay hindi kumilos, naghahanda lamang para sa hitsura ng Universe Furnace. Kung ikukumpara sa mga nadagdag at natalo ng isa o dalawang Great Domain battlefields. Ang Universe Furnace, ang pinakadakilang pagkakataon sa mundo, ay walang alinlangan ang pinakapinahahalagahan ngayon ng human race. Sa paglipas ng panahon, sa ilalim ng mga utos ng mga nakatataas sa dalawang lahi, isang malaking hukbo sa ilalim ng pamumuno ng maraming mga master ay nagsimulang lumipat patungo sa gilid ng kawalan kung saan naruroon ang ilusyon na imahe ng Universe Furnace. Ang Black Ink Clan ay gumawa na ng paninindigan upang pigilan ang human race na samantalahin ang pagkakataon sa loob ng Universe Furnace, kaya natural na hindi umatras ang human race. Mahuhulaan na ang araw na tunay na lumitaw ang Universe Furnace ay ang araw na sumiklab ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Mayroong higit sa 100 Great Territory battlefields at higit sa 100 projection entrance, kaya kung paano nakadeploy ang hukbo at kung paano inayos ang mga tauhan ay isang bagay na mahusay na pagsasaalang-alang. Si Mi Jinglan ng human race at ang Mona Ye ng Black Ink Clan ay nagtalaga ng kanilang mga puwersa upang lumaban sa buong kalawakan. Isang bagyo ang umuusad. Sa paglipas ng mga araw, ang kapaligiran ng iba't ibang Great Territory battlefields ay unti-unting naging mapang-api, ngunit nang walang utos ng mga nakatataas,
ang dalawang hukbo ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos, baka sila ay magsimula ng digmaan ng maaga. Sa ngayon, maraming high-grade Black Ink Nest at innate territory lords ang nawawala sa Northern Pass. Makalipas ang ilang buwan, sa kaibuturan ng Black Ink Battlefield, sa kawalan na nababalutan ng projection ng Universe Furnace, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Yang Kai, ang lakas ng kanyang loob habang dahan-dahan siyang bumangon at iniunat ang kanyang likod. Pagkatapos ng ilang buwan ng pagninilay-nilay, sa wakas ay naka-recover na si Yang Kai. Sa pagkakataong ito, nakipaglaban siya ng isang mahusay na labanan laban sa mga innate territory lords at tinutugis ni Mona Ye, kaya ang kanyang mga pinsala ay napakalubha. Sa kabutihang palad, malakas ang pangangatawan ni Yang Kai at pinoprotektahan siya ng Dragon Vein, kaya hanggat walang nakikialam sa kanya, hindi magiging mahirap para sa kanya na makabawi. Sa sandaling kumilos si Yang Kai, ang mga innate territory lords na nakulong dito ay agad na natense. Hindi tulad ni Yang Kai, na namumula ang mukha, lahat ng mga territory lord na ito ay may mabangong aura. Wala silang magagawa tungkol dito. Hindi sila tulad ni Yang Kai, na kayang pagalingin ang sarili dito. Matapos matrap dito sa napakaraming araw, hindi pa rin bumuti ang kanilang mga sugat. Nang makitang tumayo si Yang Kai at iniunat ang kanyang likod, ang iba't ibang territory lords ay namutla at nataranta. Marami sa kanila ang bumaling kay Mona Ye para humingi ng tulong. Bagamat alam ni Mona Ye na darating ang araw na ito maaga o huli, ang bilis ng paggaling ni Yang Kai ay nagulat pa rin sa kanya. Nang hindi na hinintay na kumilos si Yang Kai, agad niyang sinabi, "Brother Yang, patuloy na ibibigay ng aking Black Ink Clan ang 30% ng aming resources, hindi kami magtatagal." Lumingon si Yang Kai at ngumisi sa kanya, hindi umimik, tahimik lang siyang nakatitig sa kanya. Nagngangalit si Mona Ye at sumigaw. 50%. Inilagay ni Yang Kai ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at maluwag na sinabi. Magsisimula na ang malaking labanan, paano tayo magkakaroon ng paglilibang upang makipagtawaran sa mga walang kabuluhang bagay? Paano kung ito ay 30%, 50%, o 100%? Sa hinaharap, wala akong oras na manatili sa labas ng Northern Pass. Pagkatapos kumita ng 1,000 taon ng kayamanan mula sa Black Ink Clan, malapit nang umalis, at malamang na hindi siya magkakaroon ng ganoong pagkakataon sa hinaharap, kaya imposible para kay Mona Ye na gumamit ng mga mapagkukunan upang ipagpalit ang buhay ng itong mga innate territory lords. Brother Yang, ano ang gusto mo? Tanong ni Mona Ye na may tame time na ekspresyon. Mayroon pa ring 12 ng mga innate territory lords dito, ngunit hindi siya nakapagbigay ng anumang kapakipakinabang na proteksyon, na nagparamdam sa kanya ng labis na pagkabalisa at kawalan ng magawa. Dahan-dahan kinuha ni Yang Kai ang kanyang Asher Dragon Spear at itinaas ito, pinaandar ang kanyang Space Principle at naglakad patungo sa pinakamalapit na territory lord. Saan man siya magpunta, ang kalawakan ay umaalon, na para siyang naglalakad sa isang tahimik na lawa. Ang mahiwagang espasyo na kahit si Mona Ye at ang iba pang innate territory lords ay walang magawa ay parang patag na lupa sa ilalim ng mga paa ni Yang Kai. Nang makita na papalapit sa kanya si Yang Kai, ang innate territory lord ay tumakas sa takot, ngunit kahit anong pilit niya, ang kanyang bilis ay kasing bagal ng paggapang ng pagong. Nang lapitan siya ni Yang Kai, wala pang 3 metro ang layo niya. Hindi sa 3 metro lang ang layo niya, ngunit ang distansyang ito ay naglalaman ng hindi mabilang na mga layer ng nakatiklop na espasyo. Itinutok ni Yang Kai ang kanyang sibat sa kanya at lumingon kay Mona Ye. Isang piraso ng impormasyon kapalit ng buhay ng isang territory lord. Impormasyon. Kumunat ang noo ni Mona Ye. Isang bagay na may halaga, isang bagay na hindi ko alam, impormasyon tungkol sa Universe Furnace. Nakangiting sabi ni Yang Kai. Ilang buwan na ang nakalipas, niloko siya ni Mona Ye sa bagay na ito, pero ano? Ngayon, sa buhay ng mga innate territory lord na ito, paano may tatago ni Mona Ye ang anumang impormasyon na alam niya? Si Mona Ye ay isa ring mapagpasyang tao at agad na nagtanong. Nabibilang ba ang naunang impormasyong sinabi ko kay Brother Yang? Natural na tinutukoy niya ang impormasyong ipinahayag niya kay Yang Kai ilang buwan na ang nakalipas tungkol sa pagkakaroon ng Universe Furnace. Kumunat ang noo ni Yang Kai habang nagmumuni-muni muna bago itabi ang kanyang sibat. Sige, hindi kita sasamantalahin, mabibilang iyon. Nang makatakas sa kamatayan, ang mukha ng Territory Lord ay napuno ng matagal na takot habang naramdaman niyang basang-basa ang kanyang buong katawan sa pawis. Dahan-daang lumakad si Yang Kai patungo sa isa pang Territory Lord at tumayo sa hindi kalayuan, ibinaling ang kanyang ulo para tingnan si Mona Ye. Sa pagkakataong ito, hindi na siya hinintay ni Mona Ye na magsalita at sa halip ay nagsabi.
Ayon sa mga impormasyong nakalap ng Black Ink Clan, ang mysterious Nether Territory ay mayroon ding projection ng Universe Furnace. Mayroon ba talagang higit sa isang projection? Ano ang kahulugan nito? Kumunat ang noo ni Yang Kai. Paano magkakaroon ng dalawang ilusyon na larawan ng Universe Furnace? Saan lilito ang Universe Furnace noon? Hindi siya naghinala na nagsisinungaling si Mona Ye sa kanya. Sa sitwasyong ito, malamang na hindi maglalakas loob si Mona Ye na gawin iyon. Bahagyang tumango, naglakad-lakad si Yang Kai sa Territory Lord na itinutok niya ng kanyang sibat at dumating sa harap ng ikatlong Territory Lord. Medyo nakonsensya si Mona Ye. Ang Asher Sun Territory ay mayroon ding ilusyon na imahe ng Universe Furnace. Kumunot ang noo ni Yang Kai habang hindi niya maiwasang mapatingin kay Mona Ye bago nagpatuloy sa pasulong, pagdating sa harap ng isa pang Territory Lord. Sa pagkakataong ito, nang hindi hinintay na magsalita si Mona Ye, sinabi ni Yang Kai. Huwag mong sabihin sa akin na ang ibang Great Territory Battlefield ay mayroon ding ilusyon na imahe ng Universe Furnace. Napangiti si Mona Ye ng alanganin. Meron din sa Twin Poles Territory. Galit na galit si Yang Kai kaya natawa siya at hindi napigil ang tumango. Okay, medyo magaling ka. Nangangahulugan ba iyon na ang lahat ng Great Territory Battlefield ay may ilusyon na imahe ng Universe Furnace? Itinikom ni Mona Ye ang kanyang bibig at nagmuni-muni sandali. Magsasalita pa sana siya, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at pinigilan siya. Tinatanong ko lang ang sarili ko, hindi mo kailangang sumagot. Ayaw ko nang makarinig ng higit pang impormasyon tungkol sa lokasyon ng ilusyong imaheng ito. Hindi napigilan ni Mona Ye na mapabuntong hininga. Pero Brother Yang, ang sinabi ko sa iyo ay talagang impormasyon na hindi mo alam. Si Brother Yang ay palaging tapat, hindi mo na maibabalik ang iyong salita, tama ba? Itinaas ni Yang Kai ang kanyang ilong at tinitigan siya ng mayabang. Ano? Hindi mo pa ba narinig ang isang tao na kailangang ibaba ang kanilang ulo sa ilalim ng mga ambi? Walang magawa si Mona Ye. Bamulong si Yang Kai. Hindi ba't nangangahulugan iyon na saan man mamatay ang malaking bilang ng mga nabubuhay na nilalang, lilito ang ilusyon na imahe ng Universe Furnace? Ano ang relasyon ng dalawa? Paano ang Spatial Territory? Paano naman ang Primordial Heaven Source Grand Restriction? Habang nagsasalita siya, napagmasdan niya ang reaksyon ni Mona Ye. Paanong hindi niya malalaman na ang taong ito ay isang mapanlinlang na tao? Paano niya maisisiwalat ang anumang mga pagkukulang? Galit na sinabi ni Yang Kai. Tama na, mayroon bang ilusyon na imahe ng Universe Furnace sa Spatial Territory? Sabihin mo sa akin ng matapat, ito ay isang piraso ng impormasyon. Tumango si Mona Ye. Oo. Casual niyang pinapurihan si Yang Kai. Mabilis talaga si Brother Yang. Sa katunayan, nag-isip din ako na mayroong isang ilusyon na imahe ng Universe Furnace sa Primordial Heaven Source Grand Restriction, ngunit hindi ko ito ma-verify. Hindi mapigilan ni Yang Kai na mapangiti. Hindi mo ba magawang makipag-ugnayan sa Primordial Heaven Source Grand Restriction? Nanatiling walang ekspresyon si Mona Ye, hindi sumasang-ayon o hindi sumasang-ayon. Muling sumimangot si Yang Kai at sinabing, ang lokasyon kung saan lumitaw ang ilusyon na imahe ng Universe Furnace ay kung saan maraming buhay na nilalang ang namatay, kabilang ang lugar na ito. Maraming innate territory lords ang namatay dito dati. Alam ba ito ng Black Ink Clan? Umiling si Mona Ye. Hindi ko alam. Ang Black Ink Clan ay walang masyadong alam tungkol sa Universe Furnace, baka may alam ang human race. Palihim na bumubulong sa sarili, talagang walang alam si Yang Kai tungkol sa Universe Furnace, kung hindi ay hindi siya magtatanong ng napakaraming mababaw na tanong. Hindi nag-aksaya si Yang Kai ng anumang oras sa pagbabante sa mga innate territory lords na ito at tumayo lang sa pwesto, na nagsasabing, ano pang impormasyon ang mayroon ka? Tutuperin ko ang aking salita. Isang mahalagang piraso ng impormasyon ang magliligtas sa buhay ng isa sa iyong mga territory lords. Mayroong 5 piraso ng impormasyon ngayon lang. Kinumpirma ni Mona Ye. Alam ko, sagot ni Yang Kai. Gamaan ang pakiramdam ni Mona Ye at nag-isip saglit bago sinabing. Ang ilusyon na imahe ng Universe Furnace ay dapat na isang uri ng projection. Ang pangunahing katawan ng Universe Furnace ay nakatago sa isang lugar, at ang mahiwagang kapangyarihan nito ay nakapagpapalabas ng pangunahing katawan nito sa lahat ng direksyon. Marshall Pick, Kabanata 5716. Pagsubaybay sa nakaraan. Isang projection. Kumunot ang noo ni Yang Kai. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan, at naramdaman lamang niya na ang bagay na ito ay medyo kakaiba. Dahil malapit nang lumitaw ang Universe Furnace, bakit mayroong higit sa 12 mga multo sa iba't ibang Great Territory Battlefield,
kahit dito. Kung ang mga phantom na ito ay mga projection lamang ng pangunahing katawan ng Universe Furnace, magiging makabuluhan ito. Nakuha ba ng Black Ink Clan ang impormasyong ito? Tanong ni Yang Kai. Sumagot si Mo Naye. Iyon ang hula ko. Bahagyang tumango si Yang Kai, walang duda tungkol sa karunungan ni Mo Naye. Ayon sa impormasyong nakalap niya, kung kaya niyang pakalmayan ang kanyang isipan at pag-aralan ang sitwasyon, malamang na ganito ang kanyang conclusion. Ano pa? Tanong muli ni Yang Kai. Saglit na nag-isip si Mo Naye bago sinabing. Ayon sa aking mga obserbasyon, ang projection na ito ay dahan-dahang namumuo. Dapat masabi ni Brother Yang na ilang buwan na ang nakalipas mula nang lumitaw ang projection na ito, at aabutin ng humigit kumulang 2 taon bago ito ganap na mapawi. Inaakala ko na kapag ang projection na ito ay ganap na nag-condense, ang Universe Furnace ay talagang lilito. Tumingin si Yang Kai sa paligid at sinuri ang antas ng solidity ng projection dito. Matapos ikumpara ito sa ilang buwan na ang nakalipas, nakarating siya sa parehong conclusion bilang Mo Naye. Sa bilis na ito, aabutin ng humigit kumulang 2 taon para tumigas ang projection. Ang oras ng paglitaw ng Universe Furnace ay maaaring matukoy ng halos, ngunit ang lokasyon ng hitsura nito ay hindi matukoy. Sa kasalukuyan, mayroong higit sa 10 projection, kaya mahirap matukoy kung saan lilito ang Universe Furnace, kaya sa tingin ko mayroon lamang 2 posibilidad. Anong 2 posibilidad? Tanong ni Yang Kai. Napatingin si Mo Naye kay Yang Kai na medyo may hinanakit. Matapos ang napakaraming taon ng pakikipagkompetensya kay Yang Kai, naiintindihan nilang pareho ang isa't isa. Ang mga kilos ni Yang Kai ay tila padalos-dalos at pabigla-bigla, ngunit sa katotohanan, marami siyang pagsasaalang-alang sa bawat pagkakataon. Sa kanyang talino at talino, hindi siya nahirapang makaisip ng sagot. Sa sandaling ito, tamad siyang mag-isip ng sobra tungkol dito, o baka gusto niyang magtanong tungkol sa kung gaano karaming impormasyon ang mayroon ang Black Ink Clan, kaya naman ginamit niya ang buhay ng napakaraming territory lords para pilitin si Mo Naye, isuko muna. Ang isang posibilidad ay ang Universe Furnace ay random na magbubunyag ng totoong anyo nito sa lokasyon ng isa sa mga projection nito. Ang iba pang mga projection ay pawang ilusyon. Sabi ni Mo Naye sa kanyang mga haka-haka, na hindi nangangahas na itago ang anuman. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang tiyak na piraso ng impormasyon. Ang pangalawang posibilidad ay, lahat ng projection ay malapit na nauugnay sa pangunahing katawan. Nasaan man ang mga projection, ang Universe Furnace ay magpapakita mismo. Nakinig ng mabuti si Yang Kai at bahagyang tumango. Ito ay makatwiran, mayroon lamang 2 posibilidad. Hindi mahirap gumawa ng mga ganitong haka-haka batay sa kasalukuyang impormasyon, ngunit kung ito ay Mo Naye o Yang Kai, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na kahit kailan ang mga projection na ito ay mag-condense, ang katawan ng Universe Furnace ay hinding-hindi mabubunyag. Wala pang nakakita kung ano ang hitsura ng World Treasure na ito mula noong sinaunang panahon. Matapos ang mga projection na ito ay tumigas, sila ay pasukan lamang sa Universe Furnace, at ang tinatawag na mga pagkakataon ay nakatago sa loob. Ito ay hindi dahil sa hindi sapat na mabilis ang pag-iisip ni Mo Naye at Yang Kai, ngunit dahil ang dalawa sa kanila ay may napakakaunting impormasyon sa sandaling ito, at pareho silang may mga naisip tungkol dito. Naramdaman nila na dahil ang Universe Furnace ay tinawag na Universe Furnace, natural na ito ay isang mahiwagang Pill Furnace, kaya paano nila naisip na ang loob ng Pill Furnace na ito ay bubuo ng sarili nitong mundo. Hindi nagpatuloy si Mo Naye sa pagsasalita, hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil wala siyang anumang mahalagang impormasyon na maibabahagi, kaya agad niyang naisip ito. Hindi siya minamadali ni Yang Kai at bumaon din sa pagmumuni-muni. May bigla siyang naalala. Si Yang Kai ay talagang walang alam tungkol sa Universe Furnace. Ang tanging alam niya ay ang Heaven Opening Pill sa loob ng Universe Furnace ay maaaring makatulong sa isang cultivator na makalusot sa kanilang mga tanikala. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng isang human race master na sa tuwing lilito ang Universe Furnace, magdudulot ito ng madugong bagyo. Sa oras na iyon, wala siyang masyadong alam tungkol sa 3,000 mundo, at hindi masyadong mataas ang kanyang cultivation, kaya wala siyang malalim na pangunawa sa mga salitang ito. Ipinagpalagay na lang niya na ganoong kayamanan ang iniisip ng lahat. Ang tinatawag na bloodbath ay sanhi ng mga masters ng iba't ibang cave heaven paradise na nakikipagkompetensya para sa mga kayamanan. Ngunit ngayon, tila ito ay malinaw na mali. Mula noong sinaunang panahon, sa loob ng hindi mabilang na taon, ang iba't ibang cave heaven paradise ay nakatuon sa pagpapadala ng kanilang mga natitirang talento sa Black Ink battlefield upang harangin ang Black Ink Clan.
Maging ang 9th grade old ancestors ay nakapwesto na sa iba't ibang daanan ng bundok. Kahit na mayroong maraming cave heaven paradise, palagi silang nagkakaisa laban sa isang karaniwang kaaway. Sa piling ng kaaway, paano magagawa ng mga master ng Cave Heaven Paradise ang isang madugong bagyo sa pagkakataong sakupin ang Universe Furnace at makisali sa isang pakikibaka sa pananakit sa sarili? Ang gayong kamangmangan na pamamaraan ay malamang na isang bagay na hindi sinasang ayunan ng mga old ancestor. Kung talagang magpapakita sila, personal nilang lilinisin ang sect. Dahil iyon ang kaso, saan nanggaling ang pagdanak ng dugo na ito? Mabilis na nag-isip si Yang Kai ng isang mahalagang punto. Ang impormasyong inihayag ni Mo Naye sa pagkakataong ito ay nagpapahiwatig na ang mga projection ng Universe Furnace ay lumitaw lahat sa mga lugar kung saan maraming buhay na nilalang ang namatay. Ang hitsura ng Universe Furnace na ito ay ang pinakamahusay na ebidensya nito. Sa pagkakataong ito ay dahil sa digmaan, paano naman ang nakaraan? Noong nakaraan, bagamat nagkaroon ng mga salungatan sa loob ng 3,000 mundo, hindi kailanman nagkaroon ng anumang malalaking labanan. Sa karamihan, nagkaroon ng ilang maliliit na salungatan sa pagitan ng mga sekta. Kahit na may mga nasawi, ang pagtatanim ng mga cultivator na namatay ay hindi masyadong mataas. Gayunpaman, hindi tulad ng kapayapaan sa 3,000 mundo, ang labanan sa Black Ink Battlefield ay palaging mabangis. Sa tuwing umaatake ang Black Ink Clan, isang malaking bilang ng mga nilalang ang mamamatay. Kung sasabihin ng isa kung gaano karaming mga patay na nilalang ang naroon, at kung gaano sila kalakas, ito ay aayon sa pamantayan ng projection ng Universe Furnace, kung gayon ang kapaligiran ng Black Ink Battlefield ay walang alinlangan na makakatugon sa mga kinakailangan. Sa madaling salita, noong lumitaw ang Universe Furnace sa nakaraan, ang projection nito ay lumitaw sa Black Ink Battlefield. Ang tinatawag na bloodbath na ito ay maipaliwanag. Hindi ito sanhi ng panloob na alitan ng human race, ngunit sa paghaharap sa pagitan ng human race at Black Ink Clan. Bigla niyang naalala na nakakuha siya ng ilang heaven opening pills mula sa Blood Monster Divine Palace sa Blood Monster Cave Heaven, ngunit hindi marami sa kanila. Matapos lumabas mula sa Blood Monster Cave Heaven, ang Lady Boss na sila Nuroo ay gustong makapasok sa 7th grade sa pag-iisa. Gusto sana ni Yang Kai na mag-alok ng heaven opening pills para tulungan siya, ngunit tumanggi ang Lady Boss. Nang maglaon, naglaan si Yang Kai ng ilang oras upang pag-aralan ang heaven opening pills na ito at natuklasan na ang efficacy ng mga tabletang ito ay talagang mas malakas kaysa sa ordinaryong heaven opening pills, ngunit wala itong anumang mahiwagang epekto, kaya nawala ang mga ito ni Yang Kai sa isang lugar. Sa oras na iyon, siya ay nag-isip na ang heaven opening pills ay masyadong luma at hindi na preserba ng maayos, na nagre-resulta sa pagkawala ng kanilang mga bisa sa panggamot. Nagdulot ito ng labis na pagsisisi sa kanya, sa pag-aakalang ang Blood Monster ay nag-aaksaya ng napakamahal na kayamanan. Ngunit kung titingnan ito ngayon, dahil isa itong heaven opening pill na isinilang mula sa mundo, kahit na hindi ito napreserba ng maayos, hindi dapat magkaroon ng anumang seryosong problema sa pagtagas ng bisa nitong panggamot. Ang tanging paliwanag ay ang heaven opening pills na ito ay hindi kasing himala gaya ng sinabi ng mga alamat. Ngunit ano ang tungkol sa sinaunang kasabihan tungkol sa Universe Furnace at Blood Monster? Ang taong ito ay nakakuha ng heaven opening pill na ipinanganak mula sa langit at lupa noong mga nakaraang taon. Hindi kaya sinamantala rin niya ang pagkakataon mula sa Universe Furnace. Ngunit hindi pa siya nakapunta sa Black Ink Battlefield, kaya saan niya nakuha ang pagkakataong ito? Hindi siya ipinanganak sa isang Cave Heaven Paradise, kaya paano siya magkakaroon ng kakayahang samantalahin ang pagkakataong ito? Oras na para makipag-chat sa Blood Crow. Lihim na nagdesisyon si Yang Kai. Kung makakausap niya ng mabuti ang Blood Crow, tiyak na makakamit niya ang ilang mga benepisyo, ngunit kailangan niyang tumakas muna sa lugar na ito. Habang nagbabago ang kanyang mood, sa wakas ay naisip ni Mo Naye ang isang bagay na dapat banggitin. At Brother Yang, sa tingin mo ba ay medyo kakaiba ang lugar na ito? Bahagyang sinabi ni Yang Kai. Kapag lumitaw ang isang mahusay na kayamanan sa mundo, magkakaroon ng kababalaghan. Tumanggo si Mo Naye. Tama, sobrang baluktot at kakaiba ang espasyo dito. Dahil ito ang projection ng pangunahing katawan ng Universe Furnace, dapat itong magkaroon ng ilang uri ng malapit na kaugnayan sa pangunahing katawan. Si Brother Yang ay bihasa sa Tao of Space, bakit hindi subukang i-trace ito pabalik at alamin kung nasaan ito? Kung iyon ang kaso, maaari kang makakuha ng isang bagay. Agad na tumingin sa kanya si Yang Kai na nagtataka. Sa totoo lang, hindi niya talaga naisip ang bagay na ito, o marahil ay hindi niya naisip ang tungkol dito.
Dahil sa mga salita ni Mona Ye, naisip niya ang posibilidad na ito. Pagharap kay Mona Ye, tumanggo si Yang Kai. Bagaman alam kong wala kang magandang intensyon, sa pagsasabi lang nito, sulit na ang tatlong buhay. Hindi alam ni Mona Ye kung ano ang gagawin at ngumiti lang siya. Bagamat bigla niyang naisip ang ideyang ito, mayroon talaga siyang ibang intensyon. Kung magagamit ni Yang Kai ang kanyang space daw upang matukoy ang lokasyon ng pangunahing katawan ng Universe Furnace, ang Black Ink Clan ay makakapag-ayos ng ilang bagay na partikular para sa kanya. Pinakalma ang sarili, sinimulang obserbahan ni Yang Kai ang sitwasyon sa paligid niya. Umupo si Yang Kai na naka-cross-legged at ginamit ang kanyang space daw upang subukang subaybayan ang pinagmulan ng misteryosong lugar na ito. Sa una, hindi gaanong natamo ni Yang Kai ang lugar na ito. Ang espasyo dito ay nabaluktot at nakatiklop, at kahit na magagamit ni Yang Kai ang kanyang space daw para alisin ang mga epekto ng kakaibang espasyong ito, hindi niya natunton ang pinagmulan ng hindi pangkaraniwang bagay na ito. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, naisip niya ang kanyang Cowpunch Secret Technique. Ang prinsipyo ng Cowpunch Secret Technique ay sundan ang bakas ng aura ng kalaban at baligtarin ang trajectory nito, partikular na pinupuntirya ang miniature universe ng kalaban. Gamit ang secret technique na ito, napatay pa ni Yang Kai ang isang 9th grade Black Ink disciple. Ang miniature universe ay isang ethereal na pag-iral, ngunit maaari itong masubaybayan ng pamamaraang ito, pabayaan ang aktwal na katawan ng Universe Furnace. Sa pag-iisip, naging mas ilusyon ang space daw ni Yang Kai, na parang gusto niyang ganap na isama ang sarili sa kawalan. Dahan-dahan, nagsimulang sumayaw ang kanyang mga kamay, na para bang nangunguha siya ng mga hindi nakikitang mga string upang tonton ang pinagmulan ng hindi pangkaraniwang bagay na ito. Habang siya ay nagsusumikap pa rin, ang maraming mga master ng Black Ink Clan ay lihim na nagpapalitan ng tingin at nagpapadala ng mga mensahe. Bagamat dati nang nakipagkasundo si Mona Ye kay Yang Kai na magbigay ng ilang impormasyon para iligtas ang buhay ng ilang territory lords, ito ay malayo sa sapat. Mayroong 12 ng mga territory lord ang nakulong dito, kaya gaano karaming impormasyon ang maibibigay ni Mona Ye. Kung nagawang lampasan ni Yang Kai ang buhay ng 10 territory lords, ito ay isang himala, at ang iba ay malamang na hindi makakatakas mula sa kanyang mga kamay. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para maprotektahan sila mula kay Yang Kai, kung hindi, walang makakasiguro na pakakawalan sila ni Yang Kai.